Hello, kamusta po? O eto na naman tayo uli, another week, another episode. Kasama po natin of course si Attorney Jess Falsis. Kamusta? Okay naman, Mark. Okay na okay. Okay na okay. Excited na excited. Excited. And syempre, ang co-host natin ngayon, si Nyolo. What's up? Hello, kamusta po kayo lahat dyan? Nandito na naman po kami nandito po kami ngayon dahil kami ang apoy na susunog sa inyo. Nyolo po, maraming salamat. Uy, kuha mo yung tono, ha? Siyempre. In fairness. Idol ko yan eh. Sarap sa pinag-aralan bunutan mo, yan ha? eh. Pero laos na yun. Laos na talaga. Ano ba uso kaya? Sorry, laos na yun. Ano Hindi ba mo uso? napanood yung bago? Hindi mo Ano ba napanood yung bago? bago? Ano ba? Hindi nyo napanood yung Attorney. pinakabago na nakakaloka, Ano ba? mind-blowing? Ano yun? Hindi ako marunong gumamit ng laptop. Hindi ako gumagamit ng computer. Yun daw. Yung ano? Yung mga staff ko, sinasabihan ko lang na tulungan ako sa mga documents, ganun. Ha? Lawyer? Hindi marunong mag-computer or mag-laptop? Diba nanggaling yun kasi nagkaroon ng chismis issue na nambato daw siya ng laptop. Ayan, Which yan yung she denied, context. Di ba? She denied. Nasa The Hague siya ngayon. Nasa The Hague, Okay, may vlogger. Kaya nga eh. May DDS vlogger, di ba? Si Alvin and Tourism. Madalas niyang ini-interview ang ating pangalawang pangulo na hindi magiging pangulo. Tama. Di ba? In-interview ni Alvin, sabi ni Alvin, "Ma'am, what can you say na nambabato ka daw o may binato ka daw ng laptop si Attorney Poe?" Ano sabi niya? Sabi niya, blah, 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 mga ibang useless muna. Tapos sabi niya, hindi nga ako marunong gumamit ng laptop eh. Ayun. Kaya Hindi nga ako marunong gumamit ng computer. Wow! Kaya pala nung nasa DepEd siya, di ba? Napapa-question tuloy yung mga tao. Kaya pala lumala ang education crisis. Tama. May literacy crisis tayo, hindi marunong magbasa ang mga bata natin. Dahil ba hindi marunong gumamit ng computer, yung DepEd secretary? Hindi siya yung gumagawa ng matatag curriculum eh. May pinagyayabang siya nun, matatag curriculum. I know for a fact hindi siya gumawa nun. Tama. Kilala ko yung gumawa nun eh. Oh. Sa loob ng DepEd, hindi ko na lang sasabihin. Eh di parang ano nga talaga yan, attorney, paring models. The devil throws laptop. Yun! The devil throws. Tsaka bagay na bagay yan. Tingnan mo ha. Si Bato. Si Barbie Duterte, nagbabato. Di ba? Si Sara, nagbato. Di ba? Bagay na bagay. Hindi, pero lahat, bato pero pa she to. Bato denied eh. it, ah. Oh. She denied Oh, it. hindi, ito to be naman, fair to her, she denied Denied throwing yung a laptop pagbato. against Attorney Powa. Pero ang kwento kasi, si Attorney Powa kasi, spokesperson. Yeah. Eh kasi, nagsabi siya after nung April 22, di ba, the nuclear bomb shell day na may EMLC report, sabi ni Powa, the reports are not false. Yes. Only We do not inaccurate. contest, di ba? We do not contest. Dahil yung Yeah, sinabi not niya. false. Only inaccurate. Galit na galit. Inaccurate. Eh di mga ilang millions lang yon, ganun-ganun. Siyempre, nag-team briefing sila after. Nag-debriefing sila after. May galit na galit nung araw na yun. Ayun. Kung hindi man lumipad yung laptop, nag-bounce yung laptop Yes. sa table. Yun Kasi pala. pound siya ng sa pound galit, doon. sa Oo. galit. Yun. Baka pressured lang kasi sa impeachment. Tama. Speaking of impeachment, nako, paparating na tayo sa sa Exciting part. exciting na araw, oo. Attorney Jess, The D-Day. ano ba ine-expect mo na mangyayari next week, particularly sa Monday? May 11, di ba? Una, ina-expect ko muna this weekend, dadami ulit ang fake news. Kasi before May 4, ang daming fake news. True. Na umaatras daw yung mga congressman, takot daw yung mga congressman, ayaw daw nila pumirma sa resolution, ayaw daw nilang bumoto sa impeachment, aatras daw, hindi Yes. makakaabot ng 1/3. Even 1/3, hindi daw aabot. So, Sabi ng kaibigan ko, mabuti ko namang kaibigan si Attorney Jimmy Bondoc, sabi niya hindi daw aabot ng 1/3. Wow! Parang wishful thinking. So this weekend, dadami na naman yan. Ang daming ayaw pumirma, may mga lobbyists, ganon. But May 11 more or less, na yan, the 106 congressmen are there. And based on my count, no, if we just look at Lakas political party, if we just look at PFP, which is the president's party, and we look at NUP, parang sa NUP mga 30, sa PFP, let's say 50. So ano na yon? 80. Sa Lakas, mga 60. So ilan yon?
Approximately numbers. 140. 140. Oo. Yeah. Pero ano lang yun, conservative at the very least. Yes. Wala pa doon yung mga party list. Ang daming matatapang na party list ngayon. oo. Party list is around 63 plus votes. So I think 50 plus sa party list. Yes. At the minimum, no? Ilan na yun? 190 na yun. 190 na, oo. 190 na yun, oh, di ba? Kaya nag-social media ako, ayoko ng mat eh. Ang pinag-usapan na lang yata is ano di ba? Yung How many? How many? Kung around 200 plus or more or less. I'm hoping more than 200. Oh, more than. We're hoping more than 200. Kasi kapag more than 200, it means talagang walang kwenta yung announcement ni VP Sara. Tama. Because the reason why she announced was really to threaten and intimidate congressmen. Huwag kayong pipirma kasi tatakbo ko pag akong Pangulo, Yari lagot kayo. kayo sa akin. Yun ang Ganon. panakot, no? Oh. Yun ang strategy doon. Pag 200 plus votes ang bumoto sa impeachment, wala kaming pake. Ang pake nila ng mga congressman, constitution. Tama. Ang pake nila, ebidensya. Ebidensya, no? Alam mo, pare models, naawa ko kay Atty. Jess eh. I like to take this opportunity to NUP, ha? I like to take you NUP. NUP, I love you, cause you don't ever wooden heart. Salamat, nagbago yung isip nyo, NUP. Dati, asar na asar ako sa inyo eh. Sorry, Mr. Puno, asar na asar ako sa inyo. Reregaluhan ko na nga dapat kayo ng razor eh. Pero salamat po at nagbago ang isip nyo. Dahil yung NUP, sa totoosin lang, paring Mark, attorney, napakalaking bagay yan sa counting ng numbers para sa impeachment. Saludo sa NUP at sa mga boboto po para sa katotohanan. Laban po sa pagbabagsak ng kasinungalingan ng mga hayop na mga Duterte. Awatin mo ako Oo parang. nga. Ayaw kitang awatin eh. pero Hindi, ano? in fairness din kay Kong Puno ha. Oh. Ano naman, si Kong Puno, he follows the evidence. Yeah. So sinabi naman niya, after nakita nila yung AMLC report, there's no reason na ano. Although of course, parang may onti pa din na NUP na hindi boboto. Tingnan natin. Tingnan natin eh. Dapat, syempre, tingnan natin na we should also hold our own representatives accountable din. Yeah. Kasi Yes. nakita niya na yung ebidensya eh. And ito, ang pinag-uusapan pa lang is probable cause eh. Tama. So, Tsaka, lagpas-lagpas na. Impeachment is political naman. So ako respeto ko yung mga congressmen kung babalik sila sa distrito nila or nagpapasurvey sila. Yung iba sa social media nagtatanong, do you support the impeachment or not? Para to reflect their constituents. So I respect kung magno-no man yung ibang congressmen. Ang hindi ko marespeto is yung kaalyado mo itong gobyerno, alam mo yung tama, alam mo yung ebidensya. Tapos yung constituents mo naman, hindi naman ano yan eh, majority anti-impeachment. Let's say 50-50. Tapos duduwag ka na bumoto ng yes sa impeachment. And worse, si Congressman Duke Frasco, and I know this for a fact, iniisa-isa niya, naglalabi siya, and I'm saying it here first. Kong Duke Frasco, you are lobbying people not to vote for the impeachment. What? Just vote for yourself, di ba? Mag-conscience vote ka ng sarili mo. Bakit mo pa kailangan mag-lobby? Ano ka? Tao ka ba ni VP Sara? Di ba? Bakit ka maglalabi ng iba na wag mag-no? Grabe ka naman na Congressman Frasco, no? Grabe. Duke Frasco. Part ng government yan. At tagal nag-serve sa tourism nung kanyang misis. And alam ko, deputy speaker pa din siya ngayon Deputy speaker. So if you don't toe the party line, then you should resign, di ba? Mag-independent ka, mag-minority ka. Tularan mo si Leandro Leviste, Kiko Barzaga, at yung mga ibang congressman. Sa Monday, anong inaasaan natin na sa pagkontra? Mainit na debate sa plenaryo. Oo, so nagbilangan tayo ng boto ngayon, no? More or less papasa naman yan. We're just waiting to see if it's more than a majority of the 318 or 2/3. Yes. Kasi last year 2/3 eh. Yes. And ibig sabihin pag 2/3 super majority. So that means buhay ang ating demokrasya kahit na may nananakot na VP. Pero yung debate mismo, yung sa plenary, hindi naman natin sinasabi na kasado na nga yung boto kasi pwede pa naman magka-debate sa May 11. Si Kong Jervy Luis was the chairperson of the Justice Committee. Yes. Siyang magsusponsor nung committee report. Yes. And so what does that mean? Kung may kontrang congressman or kahit kakampi, kung may gustong magtanong na nasa kabilang podium, andito si Kong Jervil, she will be asked the questions. Yes. So kung may
opposition, may correction, merong argument against sa impeachment, legally, politically, kung ano man yung argument, si Kong Jervy lang sasagot. Yeah. Kailangan mag-prepare sila ng sobra kasi mapapahiya sila kay Congresswoman na Louis Strauss. Subukan nila, di ba? Subukan nila, di Eh, ba? makakakita ka, Pulong, ipagtanggol mo yung kapatid mong magnanakaw. Tumayo ka sa plenaryo, Your Honor, I would like to defend my magnanakaw sister because they are accusing AMLAC. Peste. Yung ano pa, yung tatlong Duterte, hindi lang si yung Kong tatlong Pulong. Duterte, yung malalaking Harold, tiyan. Omar. Di ba ang lulusog natin? Ang lulusog. Sinasabi ko, kasama ko natin, di ba? Oo. Gamitin naman natin ang ating kapangyarihan Tama, at ang ating energy. Mag-debate tayo sa plenary, Yun ang kayo mag-debate. tamang lugar para Yes. makipagdebate Hindi at ang ipagtanggol. social media. And bayad sila 300,000. Yes. Oh, yes or no sa impeachment, you can vote no. Yes. Karapatan naman nila yun eh. Oo. Oh, 'di ba? Pero ipakita niyo yung trabaho. Paano Yes. kayo mag-no? Magtrabaho naman kayo mag-no. Mag-dome lang man Kaya lang. nga eh. Ang umabot man lang kayo ng 20. Sa Monday, malaki yung chance na ma-impeach. Ngayon, going up doon sa Senate, Yes. merong mga usap-usapan. Nagsasalita din sila, Senator Robin Padilla, na gusto nilang harangan itong impeachment. Posible ba yun? Well, that's illegal or unconstitutional, but not everything kasi that's illegal or unconstitutional, pwede nating i-enforce. It depends on political will. Yes. 'Di ba? So ang ano naman ng constitution, nabubuhay ang constitution dahil may mga taong pinaglalaban ng constitution tulad natin, tulad nyo. So yung mga senador na yan, mga congressman, kapag hindi nila pinapatupad ang constitution, pwede naman talagang mamatay ang ating batas, ang Yes. ating constitution. Fortunately, hindi sila yung majority. Tama. So kahit na sabihin ni Senator Robin Padilla na ang interpretation niya, which is wrong, ang interpretation niya ay nandun ng minority to oppose for the sake of opposing, di ba? Hindi yung for the From sake the of... world opposition to oppose. Ang galing. Common sense daw eh, no? Galing eh. The opposition is to oppose, hindi. Yeah. To fiscalize na Fiscalize. may sense. And check and balance. Check and balance. Ang fiscalize and check and balance, hindi yan walang sense. Kailangan Yes. may reason, may rationale, Yes. may sense. Alam mo, Diba? hindi man ako expert sa legal, gano'n ni Attorney Jesus Palsis. Ako, pinapagana ko lang po kasi ang puso ng taong bayan eh. Alam mo yon, meron po tayo dito na tumataginting na nawawalang pera at kailangan po, meron po tayong accountability dahil hindi po nila pera yan. Wag po siyang masyadong demanding, masyado siyang kung sino si Sara Duterte na hindi pwedeng ma-expose, ang daming umaharang, Panagot. may mga pumapaligid, nakakahiya po. Tandaan po natin, sa mga nakaraang impeachment po, SALN lang po natatanggal na. Dito po, abot-abot na po ang Dami. ebidensya. SALN plus more. SALN plus more. Diba? Tapos ang dami pa nilang kakampi dito, more. Diba? Ito matanong, ikaw naman Yolo, tatanungin ko. Tingin mo kung sakaling subukang harangin nung ilang membro ng Senado, ano magiging reaksyon ng taong bayan? Ito na nga yung sinasabi natin. Ang reference ko dito ay second envelope. Yung dati po second envelope, panahon pa lang ng TV yun. Yun lang, maikli lang to. Panahon ng TV yun. Nagkalat, dumumog ang tao sa lansangan. Ngayon pong panahon ng social media, hindi na lang TV. Mulat ang taong bayan, kitang-kita ng buong taong bayan ang nangyayari. Subukan yung pigilan ng katotohanan. Malalaman nyo. Kita-kits sa Kita-kits. Senate. Di ba? Parking lot. Yes! Babaha ang taong bayan. Sanay tayo dyan, di ba? Nasa kalisada tayo, attorney. Imagine, si Robin Padilla, Oh. sumugod yan Oo. sa Senate parking lot para daw arestuhin si Trillanes noon nung kinancel yung amnesty na mali-mali, di ba, illegal Yes. ang paggagawa ni Duterte. Gusto niya mag-citizens arrest. Sumugod siya naka-Facebook live stream sa Senate parking lot. Yes. So kapag hinarang yan ng minority, Nako. or naging majority, let's say, naging successful yung pagharang, no? I'm sure may mga taong magpoprotesta. Yes. And hindi yun mali. A protest is a constitutional right. Yes. Especially kung haharangin nga nila, sila yung mali. Bakit mali yung pagharang, no? Yung sinasabi ni Senator Robin Padilla. Kasi wala naman sa Constitution na hindi ka pwede mag-trial eh. Na pwede mong harangin yung trial kung, let's say, the majority of the senators don't want to hold the trial. Wala yun sa saligang batas. Ang nakalagay doon, trial. Forthwith. Di ba diyan nga nagkainatan si Lacson tsaka si Peluca, di ba? Anong sabi?
motion to dismiss. Pero ang sabi ni Senator Lacson, It's not in the rules. yeah, it's not in the rules, Your Honor, Mr. Chair. Di ba? And why should a judge Oh. move to dismiss a case? 'Di ba? Sa totoong korte, hindi yung judge ang nagmo-motion to dismiss. Yes. Either the lawyer of the Yes. complainant or lawyer of the defense. Your Honor, that's irrelevant and ignorant. Pwede Diba? ka pa rin palang abogado. Ayoko lang gamitin talaga ang buong lakas ko. I don't want to use my full energy. pero Attorney Jesus. And yet lawyer si Marcoleta. Yeah, lawyer and hair dryer. Pati si Sara Duterte. Yeah. 80 ang grade niya Yeah. sa bar. Blood bath to blood barat. Pero hindi marunong mag-laptop Yeah. na lawyer. Oh, come on. At My saka- God! Ako daw, wait lang gusto ko lang idagdag. Alam mo, apatola kasi ako eh. Oh. Sasabihin nila yung mga pinklawan o yung mga opposition sa DDS, anti-Duterte, mga DDH, mga wala daw kasong na ipanalo, palpak na abogado, etc. Yung lawyer nila, si Sara Duterte, hindi marunong mag-laptop. Kaya nga Hindi eh. marunong mag-computer. May nasulat na ba yon sa Microsoft Word? Following the Supreme Court rules on writing, Yes. efficient use of paper, and how to write a pleading, wala. Yeah. Kasi hindi siya nagko-computer. Yeah. Ano sasabihin niya? Nagsisinungaling siya. Di Typewriter. sinungaling. Baka typewriter. Dali na natin to sa English conference. Now you're saying you're 80% in bar exam and Yet- 70% Miriam Defensor. Oh, come on, Sarah. Don't ask. Nag-court attorney siya, ha? Yeah. Under Supreme Court Justice. How can you be part of the court attorney noong 2006 sa Supreme Court? Hindi ka marunong mag-computer? Grabe, no? Ano ka, nga ka lang doon? Tenga-tenga? Kaya, dahil ka para Wala 7 kang years trabaho? old. Kaya siguro nagkukumahog yung mga DDS na vloggers at mga trolls. Speaking of, ito medyo itong mainit na topic din to at alam ko si Attorney Jess medyo may masasabi din tungkol dito. Kasi nitong nakaraang 24 hours, napakainit sa balita. Iwanan na natin yung impeachment. Okay. Okay. Ito Parking muna yung impeachment, ha? medyo related to kasi mga usaping social media at trolls. Naaresto sa isang entrapment operation. Yung founder ng Peanut Gallery, yung PGMN. Ano sabihin PGMN? Pera, Go, Maleta, Network. Yung ibig sabihin nun. Pero Please give money now. Please give me Please money now. give money now. Now na! Oh, yung pronto ko na ito yun. Nagtatanong lang ako eh. Hindi, Pinatulang ko naman. Naaresto si Franco Mabanta sa isang entrapment operations dahil sinubukan allegedly na mag-extort kay former Speaker Martin Romualdez. Diba? Tapos, may mga video yung NBI doon sa usapin sa may hotel, hanggang sa pagdala ng pera, hanggang doon sa pag-aresto sa kanila at kita yung mga maleta. Anong reaction mo, Attorney Jess, nung una mong nakita yung balita? Ang dami ko kasing alam sa PGMN eh. Dito ko unang sasabihin. Kasi bukas dapat yung interview ko sa isa pa. Pero sasabihin ko din naman doon bukas. I was invited to be part of PGMN. September 12, 2024, I went to his condominium. And this condominium is actually owned by a senator. Hindi ko na lang pangalanan sino yung senador. Go! But he lives Go, there. go! Go for it! Mag-ninjutsu ka muna! Ninjutsu! Go for it! I was invited to a penthouse sa isang condo sa Makati. Penthouse pinapahiram sa kanya or doon siya nakatira. Nasa salin kasi to ng isang senador. That's why I can say na hindi sa kanya yun eh. He invited me, si CJ Hero, andon pa yata din si Casey Halili, Orion Perez definitely was there, and many others na hindi ko na matandaan yung mga names, di ba? Ito yung unang batch. Nung nag-recruit pa lang. He invited people to be the founding anchors. I could have, in another timeline, in another universe, I could have been a founding anchor PGMN. September 12 yon 2024. Nasa, chat logs. Sabi ko, pag-iisipan ko, ganun, may presentation siya, what PGMN is, ano yung plano nila sa YouTube, ano yung plano nila sa social media strategy, etc. But, eventually, I declined kasi October, sometime second week, third week, launch party. Hindi na ako pumunta doon. Pero kinukulit pa din niya ako. Like, on the day,
a few days before. And even after, Siya mismo, I kid you not, mga 2 to 3 months before, Franco mismo. Ano kaya? Token kakamping ka? Parang ganon? 2 to 3 months before, until now, he would still try to convince me to do a video, 1 or 2 sa PGMN. The reason why I didn't join the launch party, hindi ako naging founding anchor, kasi meron siyang discussion nung September, nung first meeting, preliminary meeting. Sinabi na niya, ito yung profit sharing sa monetization. Which is okay naman yun eh. So Yes. YouTube, may monetization. May YouTube channel ka naman, Mark. Yes. That's all above board. Facebook, YouTube, kung ano yung monetization. Pag episode mo daw, pag ikaw yung anchor dun sa episode, Sa'yo. kung ano yung statistics nun, or data and monetization, you get a share. I forget kung ano sabi niya, 50-50 or what. Basta, more or less parang 50-50 yung sharing. But aside from that, meron kasi siyang sinabi na if you bring in political clients, you get a commission. So yung political clients kasi na yun, 2024 yun, leading up to the 2025 elections. Yes. So, more or less, he was telling me na if you get a political client that we will do content for sa PGMN, you get a commission. Kung magkano man yung bayad ng political client. Aside sa monetization dun sa video mo. So, sabi ko, sa utak ko lang hindi ko na sinabi sa kanya, ayoko naman siyang bastusin. Sabi ko, I don't think, I'm in the right place and time to do anchoring, yung mga ganon videos. Because you know me, Mark, until now, I don't do videos na ako lang yung mag-isa. I only do guestings or hostings, pero may co-host ako ganon. Hindi yung ako lang yung mag-isa, kausap yung camera. So, since 2024, and even before, hindi ko yun ginagawa. Nagsusulat lang ako, di ba? And then, I only do videos when I guest. So, yun yung sinabi ko sa kanya na, I don't think that's for me, etc. But the real reason is because minention na niya na may political clients. So talagang it was a no for me. What was your question again? You had a question Tatanungin ko dapat kung di ka pa nagsisisi. Hindi ka sumama. Pero joke lang. Ang tanong ko... Nagulat tayo doon, pare. Nagulat din ako doon. So, ano yung sinasabi nila na... May resibo ako for that. Hindi niya madi-deny na ini-invite niya ako na anchor. So, ano yung sinasabi nila na wala silang political backer? Ano yung Hindi, may tanong ka muna. May tanong ka muna tungkol sa ano. Hindi kami never babies. Wala kami suitcases. Leche ka. Pero may tanong ka muna tungkol dun sa pink. So, Token. Were you parang gusto nilang token kakamping? Yes, I think that's correct, no? And Franco was explicit about it na ako daw yung liberal or progressive kasi nga he wanted to create an ultimate, absolute free speech platform sa lahat na pwedeng lahat magsalita kahit anong gusto nila, kahit anong kulay andito, no rules, no inhibitions, no limits, diba? Pagdating ko dun sa meeting, oh my God! Ako lang doon yung anti-Trump, anti-Duterte. Halos lahat pro-Trump. Wala pa nga ako sa Duterte. Ang usapan pa lang doon is Trump pa lang. Transgender, LGBT ako, di ba? My God, yung mga... diba? And I respect their views. Views naman nila yun eh. But once you espouse that view, I don't have to listen to it. Di ba? Yun yung mga magiging kasama ko. Parang sa utak ko sabi ko, hindi magbe-blend. it's a no. Among many reasons. Sinabi ko na nga, one of the primary reasons is yung sa political clients. But I don't think it's a fit. Lalo na nga kung token pink lang ako doon. And I think, with all due respect to him, and hindi naman din ako sikat noon, I mean, wag nyo akong bulahin pero maliit lang ako noon. Hindi ka pag ganun nagbo-boom kasi doon. Kahit ngayon, maliit lang tayong tao, pero ang inisip ko kasi noon, boss, I would give him my credibility. Yes. Whatever little credibility I had. Yes. Diba? It would legitimize PGMN na, meron diyang anti-Duterte, anti-Marcos, free speech talaga kami. Pero gagamitin lang niya akong pang-cover na halos lahat naman ng iba niyang anchors ay pro-Duterte, pro-Marcos. So, I cannot legitimize that. Even until now naman, iniisip ng mga tao, pro-Marcos ako. Hindi pa din ako pro-Marcos. It's just, ang focus ko is anti-Duterte. And si BBM naman, he's so far surprising actually many pinks. So, we cannot really complain except as to inflation. Diba? We complain
about inflation, but we support sa West Philippine Sea, we support yung pagdala kay Duterte sa ICC, Yes. yung pivot from the war on drugs to a better policy. But going back, so yun, parang pinkwashing na ako yung token pink. Oo. Ano yung kay CJ Hivo? Kasama si CJ Hivo sa preliminary meeting eh. Yun nga, bakit ba siya nakasama? No, si Franco naman kasi ang bumubuo ng team eh. So I think sila may connection sorry, sila. sa kaso. Di ba kasama din siya doon sa kaso na... Siya yung siya daw yung nasa video na pinadala kay former speaker na parang pang blackmail. So, Nasa affidavit na yun, di ba? sa affidavit. Sabi ng Tweety Bird ko, February 21 sila nag-shoot nung attack video against SMR. Imagine, February 21 pa. Oo. Ilang araw lang mag-edit. Kahit galingan mo pa yung edit, let's say, 1 week to edit. O, sige, let's say, you polish the video. Di ba? Mayroon kang subtitle, may captions. So, let's say 1 week. Feb 28. Dapat Feb 28, ready ka na to post. Ready ka na to publish. March 1. So, March 1, ready na sila to publish. Tsaka, anong araw na ngayon? May 6, May 7. 6 na. May 7. Tsaka, attorney, ang March, April, May, 3 buwan. Oo, di ba, attorney, ang media network, ang main mandate niyan, kapag may video ka, ilalabas mo. Hindi mo yan itatago na gagawing pang frame up. Di ba? Pag may sinulat yung journalist Yes. mo, it will go Agad-agad. through, will go Editor. through a few reviews, 1 or 2, pero 1-2 araw lang yan. Tapos, Labas na yan. publish na. Kasi print na. ano yun katotohanan yun. Dapat ilabas eh. At saka kung hindi karapat-dapat, decline, walang lalabas. Pero sila, sinasabi nila, may video. Correct. So, sabihin ng editor, ay, kulang ng facts. Yes. Ay, kulang ng research. Decline. Oo. Pero, kapag buo na yung video, labas. at sinasabi mo na well-researched, Yes. well-written, explosive, damning, documentary. Documentary pa ginamit ng word, ha? Documentary. A documentary means, ibang meaning nun sa normal article or normal video, ha? Extensive, ibig sabihin. Extensive, real life. Yes. So ang lumalabas ba, sinasabi ng iba tipo attack and collect. Na Yes. ganun Defend yung term. and collect, attack and collect. Alam mo ako para sa akin lang bilang isipin mo, ikaw, tayong dalawa, magtatayo tayo ng negosyo, gabi ba tayo magkikita? Di ba hindi? Walang office hours nun. Tayong dalawa, magtatayo tayo ng negosyo, dadaling ko pa yung 75 million sa harap mo. May online banking. Pero may tanong ako sa'yo. Kahit umaga sila mag-process Yes. at magbabayad Yes. si SMR. Yes. Kasi si SMR yung So client niya si SMR? oo. Was he doing PR Yes. for SMR? Yes. Baka kaya walang DDS vloggers Oo. na dumidepensa sa kanya. Gutom! Kahit na DDS siya. Oh. My God, kawawa. In fairness this is the human in me kasi nakilala ko naman si Franco. Nakakaawa kasi walang dumidepensa sa Ano kanya. masasabi mo doon? Parang DDS? dumidista na siya yung Marcos mga ibang loyalist? DDS. Yung mga barkada niya talaga yung Kakampings? from mga day ones niya. And even PGMN anchors, no one's Wala. defending him. Ang nag-defend lang, Regal Oliva tsaka Greco Bellica. Oo. Si James Deakin, nagsalta na ba? Wala. Wala. Silent. Di ba? Ang madami nagtatanong, DDS daw ba si James Deakin? My God, sa utak ko, oo. Ang dami palang nasa-surprise na oo. Yes. James Deakin, DDS ka. Kunwari lang yan na hindi DDS. Ang mga kunwari na hindi DDS, yung mga neutral daw. Like, Yes. yan, sasabihin ni James Deakin, neutral siya. O sina Malutikya. Ang tawag dyan, Nuterte. O mga neutral Duterte. Kunwari neutral, pero Duterte. Nuterte. Hindi nyo kami mahuto. Diyos ko, hindi kami pinanganak kahapon, guys. How about ito, yung si first gentleman ng PGMN, si Edo Manzano. Edo Manzano kasi politiko naman yan, trapo yan eh. With all due Politika respect dati to yan. him. Para sa benepisyo ng sarili niya Vice yan. mayor na yan And even when he was parang kakamping, I never fully embrace him. Ako of course I understand yung mga ibang kakampings. Naging jowa niya kasi si Miss Cherry Pie Picache. So baka si Miss Cherry Pie kasi nandun talaga sa Kakamping circle yan na talagang tama ang pinaglalaban, di ba? So baka na-influence siya doon, thank God. Pero hindi na sila ngayon. Iba na ang girlfriend niya. And with all due respect to Miss Ann Quisha, I don't know her personally and meron silang podcast ni Professor Shelo Magno, Tita Talks. So close sila. But with all due respect to Miss Ann Quisha, the fact that you accepted a gig at PGMN means no offense, with all due respect, Yes. kulang ka sa critical thinking. Yes.
Alam mo ba't kaya dadali lang? Ba't kaya yung mga DDS ayaw aminin na DDS sila, no? Oo nga eh. Ano bang, mabantot ba talaga yan? Di ba? Di ba, nag-interview yung isang si Malutikia. Oo, hindi ako daw siya DDS. Until now, may bagong interview si Malutikia. Ang sabi niya, hindi ko naman binoto si Duterte, binay ako noong 2016, kaya hindi ako DDS. Mali! My God, Professor Tikia, hindi yung boto mo noong 2016 ang standard para maging DDS ka or not. Tama. Kasi kahit hindi mo siya binoto, pero sinelebrate mo, sinuportahan mo yung kanyang termino 2016 to 2022, hindi mo sinasabing hindi mali ang war on drugs, sinasabi mo tama yung mga ginawa ni Duterte. Tapos ito yung inamin ni Malutikia, kaya talagang hindi to credible analysis. Sabi niya, she supports Sara Duterte now. Yes. Oh, if you support Sara Duterte now, that means DDS ka Duterte supporter. Ang DDS, hindi naman yan Digong Duterte supporter. Oo. Ang DDS is diehard Duterte supporter. So gusto ba niya sabihin natin SDS Oo, siya? Sara Oh, Duterte. yung mga ayaw umamin na DDS, baka gusto niyong umamin SDS. Oh. Speaking of mga umaamin na Duterte support, dapat kasi umamin na lang eh. Speaking of mga umamin na DDS sila, okay, ito medyo last topic natin. Kasi nung isang araw sa Kongreso, merong nagwala. O merong kung ano-ano ang mga Hindi naman sinasabi. pusa. Na nagalit yung buong Kongreso eh. Kasi pinaratangan niya, isin mo kahit si Congresswoman Leila de Lima, 'di ba? Kasi sabi niya lahat nagvo-vote buying, 'di ba? So anong reaction mo, Attorney Jess, doon sa naging outburst nitong si Congressman Leandro Leviste at yung naging response sa kanya nila ES Recto at nung ibang mga kasamahan niya? Oo nga. Ako doon lang din ako muna sa totoo ha. Hindi ko sinasabing lahat ng congressman may vote buying. But vote buying is a reality. Okay? Ang mali sa sinabi ni Leandro Leviste is kung magbibitaw ka ng ganun, lalo na sa isang lugar na nandun yung mga kasamahan mo na binibintang mo, dapat may puweba ka. Tama. Tayo kasi pwede natin sabihin yun, tayo botante, tayo ordinaryong tao, vote buying is a reality. Naririnig natin yan, may mga kilala tayo na binibigyan para iboto sila ganto or ganyan, di ba? May bigayan naman talaga. Pero para sabihin na lahat, una, absolute yun. Ikalawa, wala ka naman puweba nung sinasabi mo yun. Diba? So, Narinig ko. narinig ko. Ako daw yung marites, yung Tweety Bird ko daw, chismis, etc. Etong DDS na to, laging sinasabi, narinig ko, sinabi sa akin. Pag magpo-post siya, sinabi sa akin, sinumbong sa akin. Ano masasabi mo doon? So, mali yung ginawa ni Leandro na magpi-privilege speech ka, wala ka namang bala. Tama. Kunwari, si Senator Ping Lacson, nag-privilege speech. Diba? Yung BGC Boys, BGC Boys Part 1. yung MBB. Yes. Diba? Meron siyang PowerPoint Ebidensya lahat. presentation, Yes. meron siyang documents. Yes. Galingan mo naman, Leandro Leviste. Diba? Diba nag-aral ka sa Yale? Nag-aral. Nag-aral naman. Hindi lang nagtapos. Anong masasabi mo, attorney? Dati, ang problema natin, meow-meow. Ngayon naman, lepeste na. Palala ng palala. Mula sa pusa, napeste na. Anong tingin mo dyan? Hindi ba siya part of the animal kingdom? Ayoko yung word na lepeste in fairness naman. At saka si Kong Meow naman kasi aminado siyang meow-meow siya. So, pwede natin gamitin yon. Mas gusto kong sabihin solar boy. Solar. He was a solar boy. may gatas pa kasi sa labi. Uy, And pag napanood to ni Kong Leandro, baka mapanood lang niya to, just in case, pati staff niya, kilala ko kasi siya personally. And so with all due respect, Kong Leandro, alam mo naman, minessage na kita, nagka-messagean tayo, sabi ko, basta you support the Duterte, I cannot support you. Nako, Mark. Kilala niya personally. Totoo ba yung balita? Alam mo na disrespecting the mother. Totoo ba yun? Yan ang mabigat Disrespecting the mother. Nasabi ni ES Recto dun sa kanyang response. I think yun ang mabigat eh. Kasi Ayun ang mabigat, marami sinabi dun si ES na yung mga alok na para umatras si Billion. 1 billion kay Governor 1 V. billion. Ang dami Garjola. mga pero ang medyo umano sa akin, yung kanyang ina na, kitang-kita naman natin, mahal na mahal siya ni Senator Loren eh. Yes. Pero nagagawa niyang i-disrespect sa harap ng Maraming ibang tao. maraming tao. Sa personal experience siguro yun ni Senator Ralph Recto, baka nakasama niya sa isang loob, sa isang kwarto or sa isang meeting, si Senator Loren and si Congressman Leandro, and baka sarili niyang experience na dinisrespect
yung nanay sa harap niya. I cannot say the same. What I can say, so hawakan niyo yung mga upuan niyo. Ito na. Wala tayo. Ganito tayo. Una, Kumapit ka na, Mars. nag-question na yan si Congressman Levice sa akin noon kung nagtanong siya sa akin noon, hindi ko alam, ba't ako yung tinanong niya? Baka kasi magkakilala kami. Kung ano daw, kakayanin daw bang labanan si Governor Vilma Santos before 2025. Noong 2024 pa, natanong na niya yan na, what do you think kung tumakbo ko na governor? What So, the- pinapatotoo ko yun. Yung sinasabi ni ni Sec. Ralph Recto, hindi ko pinapatotoo yung 1 billion offer. Ang sinasabi ko, baka totoo yun kasi pinag-isipan din naman talaga ni Leandro Leviste na tumakbo for governor. noon. Kaagad, Sabi ko, parang mahirap. Una, hindi ka pa nakaupo, wala ka pa namang pangalan sa politika. Sa business may pangalan siya, 'di ba? Tapos kakalabanin mo Mayor Vilma Santos or D. Vilma Santos. Yun yung advice ko. Sabi ko, baka Congress mas okay. Hindi ko sinasabing yung advice ko yung kinuha niya. I'm sure madami pa siyang ibang tinanong. But I can say that for a fact. May isa pa akong gustong i-confirm dun sa kwento. Ano pa ba yung mga kwento ni E.S. Ralph? Yung sa dinidisrespect niya yung nanay niya. Yes. Wala akong personal na kwento doon. But I know for a fact na sa Solar Philippines, he was very bad and mean to his employees. Grabe, So, that's for the employees to share kung paano siya mang trato ng tao. Ako, what I can share on my own is he threatened me na wag siyang kontrahin sa mga pinopost niya. Kasi hindi ko daw alam yung totoo. Wala daw akong alam sa Grabe, Batangas, di ba? Matindi pa. Matagal na kami hindi nag-usap, mga 3 months. Kasi nag-goodbye na ako sa kanya last year after parang nagdi-destabilize na siya na pabagsakin tong administrasyon for the benefit of Sara. Sabi ko, with all due respect, kung hiwalay na ako, alam mo naman, Duterte ang red line ko, I cannot support you na, or I cannot cannot help in your crusade, kung yun man yung krusada niya. So, hindi na kami masyado nagte-text noon. Sa Viber to And then, just a few weeks ago, kasi may pinost ako about yung mga barangay sa Batangas, yung issue doon. Basta nag-text siya in a seemingly threatening way. First time kong nakatikim. Kasi in fairness, baka noon he respected me. I'm sure now he will never respect me. Ang pinapatotoo ko lang dyan, sa bata niya na yan, talagang meron siyang pag-uugali siguro that can make E.S. Ralph Recto say that. Totoo. Sinabi ni Esraf, di ba, ang tingin niya lahat ng tao nabibili. Yes. Ang tingin niya lahat, kumbaga, kaya niyang gawin kung ano yung gusto niya dahil lang may pera siya. Hindi, ito yung... Nakakalungkot. Kasi ko na siya nakasama ko siya nung high school kid pa lang siya. Kasi nga, debater siya nun. Maybe in the future, kwento ko kung ano yung mga na pagkwentuhan namin nung high school kid pa lang siya. High school kid pa lang siya. Gimbal na yung mga iba niyang pangarap or plano sa buhay. Gusto niya maging presidente, Talagang pangarap niya talaga. Sa akin, Tama, man. ito, mag-react ka din, Yolo, dito. Kasi, ang pinapalabas niya, pag nagsasalita siya doon sa Kongreso, na parang madumi kayo lahat, ako lang yung malinis. Ganun yung datingan niya di ba? Pero kung titignan mo, actually, hindi naman niya din tinatago, yung pagiging trapo niya sa sarili niyang distrito. Yes. Di ba? Pumunta ka ng Nasugbo, mag-drive ka doon, may 30 minutes. Ang laki ng mukha. Ang lalaki ng mga billboard nila, di ba? Politiko. Doon pa lang parang labag nga ng election rules yung ganong kadaming billboard nun tapos, tiklop siya kay Congressman J.J. Suarez. Yun, diba? diba? Kasi tinanong siya, magkano ba nagastos mo? At medyo nauutal-utal siya. 6 billion yung dun sa foundation. Kumbaga, aminin na natin na magpakatotoo tayo. Di ba, namimigay doon sa distrito niya na syempre to buy yung suporta ng mga kakonstituents. Pero sinasabi niya, sariling tulong niya yon, sariling pera. Unlike daw sa mga corrupt.
saan Ayaw ba niya na- nakuha? Saan ba niya nakuha pera niya? Yun pa. Saan ba niya nakuha yung kanyang pera? Hindi ba? Espinet. Oo, sa Espinex, sa Solar Philippines, na ang daming issues ngayon sa Department At may kaso of na Energy. May kaso na si May DOE. kaso na. Solar para sa bayan. Solar para sa bayan, solar Uy, para alam sa mo ba nangyari? solar para sa bayan o solar para sa bayan? Oo. Hindi, tsaka si Garin na naman nangyari. Ano naman nangyari? Ano po? Hindi na siya Garin. Sagarin! Ganun nangyari. Oh, nasagad Dahil na. nasagad na sa'yo. Napakawalang yang bata ka. Sabihin ng mga DDS, basta kaaway ng gobyerno, pinag-iinitan. Oo. Ako kasi, ang sagot ko dyan, from Mike Defensor, to Franco Mabanta, to Leandro Leviste, kung wala naman kayong ginawang masama, walang maikakaso eh. Natatawa Ako nga, masasabi ko nga for the longest time nga, baka nga napagtatakpan ng mga kung sino mang mga kakilala nila doon. Baka kaya gusto nilang manalo si Sara Duterte. Yes. Kasi Para happy sinasabi days ni ulit. Toby Chanko, wala daw sasantuhin si Sara. Takot ang mga congressman manalo si Sara kasi lahat sila papanagutin ni Sara. Kabaliktaran yon, Toby Chanko. Tigil-tigilan mo kami. Umamin ka ng DDS ka, lumayo ka kay PBBM. Ako hindi ako pro-Marcos. Ikaw nagkukunwari kang pro-Marcos dahil ang asawa mo ay kamag-anak ni PBBM. Layuan mo si PBBM. Hindi ko suportado si BBM, pero kung katulad mo lang ang kasama niya, ay nako, hindi niya kailangan ng kaibigan. Ikaw ano masasabi mo kay Kong Toby? Kong Toby, yung nabotas po, nabutas na ang pananampalataya sa inyo. 30 years 30 years, Kong Toby, how can you do that? of the Chancos. Of the Tinabotes, Chancos. walang iba. Of the galunggong! Oh. What happened? Binabaha. Binabaha! Nabutas ang ano. And it is a port city. Yes. Port siya sana. It can Oh. be a big booming Yes. business. Ang Batangas may port yan. Nagbo-boom yung area na may port business. Ang Manila na may port area, yung ICTSI, booming yung area na yun. At magkano ang alokables ng mga tiyangko? Magkano? Bilyones! Bilyones! Ano nangyari? Butas pa rin. Hindi. Alam mo Naninjutsu. Jujutsu. Alam mo, Kong Toby alam mo wala naman akong ano sa'yo. Ang payo ko lang sa'yo, sabi nga ng ating mga magulang, bago mo intindihin yung butas ng iba, intindihin mo muna yung nabutas mo. Diba? Bago ka magtintindi ng ibang tao, sarili mo munang bakuran, nasusunog na. Yung sanitary landfill nyo, kawawa naman ng mga 9 tao. years lang si Vico. Yes. And yet, ang layo nung tinalo ng Pasig. Ang layo. Mayor Joy Belmonte, kahit dynasty siya, sabihin may Sunny Belmonte noon. Oh. So what? Eh yun nga, nag-boom naman ng Quezon City. Tama. Oh, ano pa yung mga ibang San Juan? Oh. O Zamora Zamora. lang lagi, ganon. Estrada Ejercito, at least nagbo-boom. Oh. Kung isang Pag-iwanan. pamilya yan, kung totoong magaling yung pamilya na yun, dapat boom. Eh ba't walang bumibisita sa Navotas? Kaya nga pag naisip mo na botas, wala kang maiisip no? Wala na akong maiisip Anong tourism doon? Oh, Galunggong. Yung anak niya, tiktokeris. So, anyway, with all due respect lang talaga sa lahat ng politiko, including Kong Toby Chanco, no? Yun, kami, we can say that kasi kami, wala talaga kaming tali eh. Eh, ikaw namumuliti ka sir. Tama. So, titingnan namin ang boto mo sa May 11. Pag nag-abstain ka, duwag ka. Tama. Pag nag-no ka, DDS ka. Tama. Mag-yes ka sa impeachment. Tsaka Kong Toby, wag mo sabihin na normal, may diskaya sa nabotas kasi nationwide ang diskaya. Wag ganun. Okay, so abangan natin yung mga boto ng mga congressman this coming Monday. Eh, kay Elise, abangan ko yan. Uy, kung ano Kasi duwag din yan eh. Ano masasabi mo nga Mag-abstain pala daw. dyan, attorney? Eli San Fernando. Okay, malakas si Eli San Fernando. Ako, I support you, Kong. Eli, sa minimum wage, sa laban mo dyan. Abolish provincial wage. Okay yun. Pero, you have to vote. If you don't vote, if you abstain, duwag ka din. If you makita yung vote boto. no, hindi ka marunong kumilatis ng ebidensya. Hindi ka marunong. Okay? And Kong Toby. Yung mga ibang DDS, alam na natin yan. Bong Suntay, Paulo Marcoleta. Galingan nyo na lang. Gisahin nyo si Kong Jervil. Maganda Luisco. sila, no? Maganda sila bring their A game Yes. sa Lunes kasi Kung may A-game. kung may A game. Oo. Panahon mo na, Paulo Marcoleta. Lagi kang Time to shine. pinapahiya. Lagi kang pinapahiya ni Kong Jervil. Ayaw mo bang gumante? Di ba? Ito na ang panahon. Eh, yun. Boboy!
Hoy! Ano na? Okay, thank you very much po. Uy, tapos na. Napaka-exciting yung ating usapan. So abangan natin sa Monday pagkatapos nun, hopefully magkasama-sama ulit at magre-react kami dun sa magiging boto ng mga ating congressman dyan sa plenary. So thank you very much po for joining us again. Napakasaya nung episode na to. For sure, next week mas magulo at mas masaya yung mangyayari. See you sa next episode, guys. Bye-bye po. Thank you. Peace. Paano ginagawa mo? Peace. Hindi, tsaka peace out to ha, hindi to BBM. Peace out. Sige na, pwede na yun.